Matapos ang ilang linggong espekulasyon, kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakaaresto kina Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liz Yatanas Mags habang sila ay tangkang tumakas palabas ng bansa. Ayon sa ulat, nadakipang mag-asawa sa isang pribadong paliparan sa Southeast Asia matapos ang trip mula sa International Intelligence Agencies. Ang dalawa ay naharap sa mga kasong katiwalian, pag-abuso sa kapangyarihan at iligal na paggamit ng pondo ng bayan. Nagdulot ng matinding galit at pagkadismaya ang balita sa sambayan ng Pilipino. Ayon sa ilang mambabatas at progresibang grupo, ang pagtatangkang tumakas na mag-asawa ay malinaw na indikasyon ng kanilang pagkakasala. Samantalang ilang namang kaalyado ni Kuting ay nananawagan ng patas na paglilitis at sinasabing isa lamang itong bahagi ng political persecution laban sa kanilang kampo. Sa kasalukuyan, nananatili sa kustodiya ng mga otoridad ang mag-asawa habang hinihintay ang formal na paglilitis sa mga kasong isinampal laban sa kanila. Ang tanong ngayon ng marami, ito na ba ang simula ng hustisya para sa mga Pilipino o panibagong yugto ng kontrobersya sa politika ng bansa? Nakatutok ang mga mata ng buong mundo sa magiging desisyon ng korte sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguro yung mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nabudol, Ulit, nabudol, ulit. nabudol ang Pilipino. Nabudol, nabudol. Nabudol. Pilipino. Ayun. Alright, ayaw ma-off. Okay. Anyway, mga nabudol, mga palangga, how are you doing? Okay, dope. Ayan, sige, nakabalik na tayo. Akala ko hindi na matatapos yung nabudol. Nabudol talaga tayo, mga kababayan. So ngayon, ang pag-uusapan natin, syempre, ang walang kamatayang paggigipit ng mga bangag. Alright, martial law na nga ba sa Pilipinas? Yes, undeclared martial law, mga vloggers at taong bayan gugurgurin. Bakit natin nasabi yan, mga palangga? Dahil kahapon dyan sa Pilipinas, ay nag-privilege speech pa itong si Barbers. Alright? Si Barbers na kesyo ang mga vloggers like us and you, commenters, tinatawag tayong trolls. At tayo daw ay pinupondohan ng narco at ng pogo. Hi Zorro, how are you? Ang question, magpakita ka, Barbers, kung pinupondohan kami ng pogo. Magpakita ka kung sino ang tunay na may trolls at kung sino ang tunay na may bayarang vloggers. Paulit-ulit kong sinabi sa inyo, 2 years ago, a year ago, kahapon, ng isang araw, na yung hinayupak na si Lisa Tanas at kayong mga WAD committee kayo ang may trolls, kayo ang gustong mag-control sa narrative. Diba sabi ko sa inyo mga palangga, mayroong, according to our source, 50 million ang binabudget ng gobyerno, ng Presidential Communications sa kanilang mga trolls a month. At si Lisa Tanas, tignan niyo, kahit kayo mga dilawan-pulawan, tignan niyo nagko-comment kay Lisa Tanas, puro trolls. At si Lisa pa lang, meron siya isang firm pa lang na binabayaran niya 5 million. Mag-comment lang sa kanyang mga posting na, ay Lisa Tanas, ang ano mo naman, ang wala na yung butod mo, yung mga ganon. Okay. Tignan lang natin ito. Bigyan ko kayo ng example bago natin durugin ang mga ginayupak. Ayan. Sino ngayon ang narko?
Okay, tignan na si Lisa Tanas. Tignan natin si Lisa Tanas kasi may bagong post siya siguro. Ito. Itong putang inang ito. One day, meron siyang love gala for the benefit of various advocating HIV awareness. Kumusta naman yung jampon mo? Yayakapin na ba ni Aida? Tignan natin. Thank you for raising awareness. Tignan mo. Yan yung mga nagko-comment sa kanya. Alright. Tignan natin kung sino ang mga nagko-comment dito. Hindi, dapat yung sa butod niya, yung ano niya, yung edited niya ba? Tignan mo, ito pa lang eh. Ito pa lang yung itsura ni Lisa Tanas niya, pinakita natin. Ito pa lang, may troll na siya eh. Ayan. Yan pa lang, mayroon na siyang photo editor para tapyasin ang kanyang tiyan. Ba't hindi tayo yan? Pupunta tayo dito sa kanyang comment. Sabi dito, sabi nung Ethan. Okay, tignan natin itong nag-comment sa kanya. Tignan mo, Barbers. Ang sabi dito ni Anisha Chin, this Christmas reminds us what truly matters. Pumunta kayo kay Lisa Tanas. Yan ang mga troll ni Lisa. 10 likes, 145 followers na mga what? Na mga trolls. Ayan, mga foreigner ang nagko-comment kay Lisa Tanas. Ayan, yung Nika na yun, like ko nakikita yan. At pinagbablock ko na yun doon sa isa kanto. Now what, mga kababayan? Sinasabi ni Barbers na kailangan imbestigahan ang mga trolls daw, kayong mga taong bayan, kasi nag-create daw tayo ng kaguluhan, confusion, at pagsisindak sa taong bayan. Parang ganun, o fear. Nagdudulot ng fear o pananakot sa mga tao. Ngayon, minamanipula daw natin ang narrative. Kasama na daw yung mga Quad Committee nila dyan sa Congress na na sila daw ay minamalay natin o malicious daw ito. Ang sinasabi niya dito ng freedom of speech daw, mga kababayan, ay hindi dapat abusuhin. Tama naman siya. Okay? At sinasabi ni Barbers dito na ang freedom of speech is not absolute. Tama, hindi nga absolute. Mga kababayan, pero ang tanong natin, di ba? Ang batas sa kalayaan ng magpahayag, expression ng feelings, ng grievances, and even peaceful assembly. Di ba? Ito ang gustong yurakan. Hindi paninirang puri, Barbers, ang pagsabi na putang ina niyong lahat, magpaliwanag kayo kung saan nyo pinagkukuha yung pinambibili nyo ng Hermes, lahat ng luxury cars, luxury brand, yung kaputahan ninyong pagnanakaw ninyong lahat ng mga kawatan kayo. Di ba kayo kawatan? Magpaliwanag kayo. Paninirang buri ba ang pagsasabi ng taong bayan na mga hinayupak kayo? Bakit ang ginagawa nyo dyan sa Huwad Committee ay mag-contempt at mag-iimbestiga? Sabi nga ni PRRD, hindi naman kayo investigator. Katulad nung pagsupla ni PRRD kay Brosas o sa mga makakaliwang grupo. Ngayon mga kababayan, sabi nga, martial na sa Pilipinas. Undeclared nga lang. Right? Ang pagsasabi ng pagnanakaw nila, mga palangga, ang pagsasabi ng involvement nila, ang pagsasabi na kidnapper si Lisa, hindi yan paninirang puri. Dahil totoong may kinidnap siyang batang dalawa. Ang pagsasabing smuggler si Marcos Jr. at mafia ang gobyerno, hindi yan paninirang puri. Dahil ang kanilang inappoint na special envoy to China na si Michael Ma, walang publication na inappoint, pero ini-enjoy ang diplomatic privilege. Paninirang puri ba yan? Public interest yan na dapat yan ang iimbestigahan ninyo. Mga julul kayo. Tapos ngayon gusto nyong paimbestigahan ang mga vloggers at sasabihin nyo, pagbibintangan nyo kami, even mga taong bayan, na kami ay narco-funded. Hoy, utang ina mong supot ka, Barbers, magpakita ka. Magpakita ka ng isang deposito or whatever evidence na yung mga vloggers na yan
particularly yung nagsasalita patungkol sa inang bayan, dahil sa pagmamahal sa inang bayan, na tinutuligsa ang bangag na presidente. Wala kang makikitang nagbinayaran ng narko yan. Pero yung mga troll ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., nagmi-meeting yan every week. At binabayaran sila ng cash. Alright? According to our source, 50 million ang budget niyan. Bakit hindi mo pa imbestigahan yan? Diyan na lang, bakit hindi mo pa imbestigahan ang mga trolls na nagko-comment kay Lisa Tanas at kay Bangag? Kung talagang kayo ay para sa taong bayan, kung kayo ay sumusunod sa batas, ginagamit nyo ang batas, mga buwaka ng ina ninyo, ha? Para patahimikin, supilin kami. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kasi nagpapahayag tayo ng mga katiwalian nila eh. Di ba? Kaya ganun ang kanila ngayong gagawin, undeclared martial law. What do you call it? Isapina tayo lahat. Di ba? Sino ang tunay na sumasalungat sa batas ng Pilipinas? Hindi ba kayo mga butang ina ninyo? Ha? Tapos kaming mga nagko-comment, kaming mga vloggers, pagbibintangan ninyo, ang aming, we are just expressing ang aming freedom of speech na tinatawag dahil constitutional yan. Okay? Mapa Pilipinas man, First Amendment here, in the States. Kaya nga, di ba, yan ang nilalaban ko dito. 4 na kaso ni Lisa Tanas, proxy cases, 1 dismissed. At ang aking, ang nilaban ng mga abogado ko yan, I am just what? Expressing, practicing my constitutional right. Di ba? Bilang isang tao, bilang isang Pilipino man o Amerikano man na pinapahayag ang aking disgusto, ang aking grievances sa lahat ng mga kapagnanakaw ng gobyerno ni Bangag. Inimbento ko ba na si Lisa Tanas ay magnanakaw, na si Robles ay nagpapanalo ng loto? Inimbento ko ba yan? Kung inimbento mo yan o naggawa-gawa ka ng story, yan ay malisyoso. Yan ang tinatawag na ginawa mo with actual malice. Kasi yan lagi sinasabi nyo eh. Pero ang pagpapahayag na mga putang ina nyong lahat kayo, na mga kawatan dyan, na sangkot kayo lahat sa katiwalian, gusto nyo kaming patahimikin? Nakita nyo yan mga kababayan? Paulit-ulit na lang, tapos sila pa ang may ganang magpaimbestiga. Kayo ang bumabali sa batas. Mga kababayan, eto na nga lang yung boses natin eh. Eto na nga lang, paulit-ulit yan. Ito yung kapangyarihan ng bayan, kasi constitutional yan, na kailangan dinggin ang ating mga hinaing at dapat aksyonan. Ano ba ang hinaing namin, barbers? Tanginan yung lahat. Ang sabi ng Pilipino, huwag kayong magnakaw ng magnakaw, huwag kayong bumili ng Hermes, huwag kayong bumili ng Rolex na galing sa kaba ng bayan. With actual malice ba yan? Yan ba ay pagkokontrol sa naratibo ng sambayanan? Harap-harapan? Putragis kayo? Buwaka ng Genemesyo, harap-harapan yung hinahalay ang kaba ng bayan? Yun na lang ang pamamaraan ng Pilipino sa kanyang galit puot sa inyong pangangamkam, sa inyong pagnanakaw. Dapat nga sa bawat pananalita ng Pilipino, maging accountable kayong mga hayop kayo, pero mga kababayan, wala na silang hiya. Walang hiya itong mga inayupak na to, mapa-presidente, mapa-lahat yan sa Office of the President, dyan sa opisina ng Senado, Kongreso, LGU, lahat ng departamentong mga kawatan, yung mga sangkot ng kawatan. Kung kayo mismo sumusunod sa batas, mga inayupak kayo, sangkot kayo sa katiwalian, immoral, wala na nga kayong moral, dahil immoral kayo, di ba? Wala kayong kredibilidad. Mga kababayan, papayagan nyo bang patatahimikin na lang tayo? Dahil tayo nag-express ng ating galayan, papabayaan nyo na lang ba? Talagang nakakarimarim na nangyayari sa atin sa Pilipinas.
Hindi ba dapat, mga palangga, responsibilidad ng mga inayupak na mga politiko, mga opisyal na ito, na maglingkod ng tapat? Hindi magnanakaw dahil yung panapangako sa inyo during election. Pero anong ginagawa? Mangidnap si Lisa at si Bangag, mang-smuggle, magpulburon, magnakaw sa lahat ng ahensya kasama itong mga inayupak na huwad committee, mga putang ina niyong lahat. Lahat kayong mga kawatan. Kung gusto niyong igalang, kung gusto niyong irespeto kayo, huwag kayo magnakaw. Kung ayaw niyo magsalita kami, dapat kayo mismo ang sumusunod sa batas. Mga inayupa kayo, sumusunod ba kayo lahat na gusto niyo, umaatid na lahat, gusto niyo i-contempt? Mga to the highest level, exponential power yung hypocrisy ninyo. Gusto niyo kami sumunod sa batas? Hindi ba? Ano ang pagbabali ba sa batas? Yung kalayaan na magpapahayag? Mga kababayan, paano nasabi ni Barbers, yung buwaka ng inang to, na ito ay paglabag sa batas o ano tawag dyan? Pag-abuso sa kapangyarihan ng freedom of speech o batas sa malayang pagpapahayag. Hindi ba kayo ang umabuso lahat? Umakto na kayong husgado, polis, investigador, lahat. Buisit kayo, mga puki ng ina ninyo. Tapos gusto nyo kaming pigilin. Kayo mismo ang harap-harapan na nagmamanipula at naglabag sa batas. Lantaran ang kadyutahan ninyong mga ginayupa kayo. Ano? Pigilan nyo kami lahat. Magpakita kayo kung kami ay narco-funded o pogo. Dahil ang kinakausap mo, Barbers, yung amo mo, si Lisa Tanas, si Bangag, o maaring kayo. Kayo ang what? Baka kayo ang nakikipagsabuatan sa pogo at saka sa narco. Dahil si Lisa, negosyo lahat ni Lisa yan. Di ba sinabi ko sa inyo? 750 million. Okay? Ang natanggap ni Lisa Tanas sa pogo, sa smuggler, sa lahat ng mafia. Di ba? Putragis, mga palangga. Buwak ka ng ina talaga. Sila yung nag-aabuso sa kapangyarihan ng batas, tayo naman ngayon ay pipigilin. Kasi nga, marami na nagigising na taong bayan. Marami na yung nagsasalta. Kayo huwag kayong matakot palangga. Sila yung nagtatago sa mga krimen nila, mga kahayupan na mga krimen. O ano nangyari? Mabalikan lang natin. O mga senador. Ano ang nangyari kay Kumar sa PIDEA leaks? Inopen nyo ba yan? Diyan, kay Estrada, kay Kilay and everything. Diba? Nasangkot doon sa pagpagurgur kay Agent Morales at kasawat si Lisa Tanas. Bakit ayaw nyong imbestigahan yan? Yan ba ay what? Gawa-gawa labang kwento yan. Narinig nyo mismo, may CCTV. Yang mga krimen ni Lisa Tanas ay kapareho yan sa pagnanakaw ng asawa ng presidente ng South Korea. We'll talk about that later. Diba? Recently, nag-declare ang South Korean president ng martial law. Like few hours lang, yung mga tao nag-aklas. Kasi the reason why nag-declare ng martial law itong Korean president kasi for weeks or months ay gustong imbestigahan ng mga taong bayan at ng opposition yung pagnanakaw ng kanyang asawa. It's the same thing dito sa Bangag. Wala nga lang investigasyon kasi pinagtatakpan ng mga putang inang huwad committee na yan. At mga senador, mga kongresista lahat. Imbis na anuhin yan, mga palangga, imbis na imbestigahan yan, ayaw nila imbestigahan. Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang julul na hawak ng narko at pogo o gumagastos ng pera ng narko at pogo? Tayo? O sila na may hawak na troll? O sila na hawak ang kapangyarihan at kanilang inaabuso, mga palangga? Diba? Imbis na ayusin nyo ang putrages na mataas ang bilihin, mataas ang rampant corruption,
Baha, 5,500 control, lahat ng mga budget, ang dami nating sinabi, ang paulit-ulit na lang tayo, di ba? Kaya nga kami nananawagan the ultimate solution ng Pilipinas ngayon ay what? Mag-peaceful movement. At ngayon, nandiyan sila Maui ngayon sa EDSA, mga palangga. Tingnan na natin. I hope, tingnan natin. Nakita ko sila kanina. Ay, wala pang message. Anyway, di ba? Kaya nga, mga kababayan, hindi natin dapat hayaan na mamayagpag itong mga jutang ginimis na ito. Dahil bawat isa sa inyo, mapa-OFW ka ba, lahat kayo, meron kayong karapatan na magpahayag ng inyong saloobin, ng inyong malasakit, ng inyong galit sa sambayanan, sa mga jutang ginimis na ito, dahil paulit-ulit na lang natin sinasabi sa vlog na to, araw-araw nagnanakaw sila. Kita mo, may pa-fellowship pa sila, di ba? The other day, yan ang topic natin kanina. May pa-fellowship, pinatawag sila ni Bangag. Ang tanong, magkano na naman ang sobre na ibinigay galing sa confidential fund ng Presidenteng Bangag? Mamaya, pag-usapan din natin ang confidential fund na yan. Magkano ang dagdag na budget na pinangako ni Tambaloslos sa mga jutang ginimis na pumunta sa fellowship ng mga Bangag doon sa Malacanang para pagplanuhan kung paano kontrolin ang mamamayang Pilipino, kung paano targetin si Inday Sara, mga palangga. Diba? Karapatan, kalayaan naming buwakan ng ginimis nyong lahat na magsalita sa inyong lahat ng katarantaduan, kabulastugan. Buisit kayong lahat. Ang kapal ng mukha nyong magbintang-bintang pa. Magpakita ka, barbers, kung sino ang bayad ng pogo. Sino? Kaya dapat lahat kayo manindigan na, mga palangga. Kailangan ninyong manindigan dahil itong mga hinayupak na mga politikong ito, yung mga tuwad, whatever, opisina ng Presidenteng Bangag, ay wala ng kredibilidad. Isinusuka na kayo ng taong bayan. Kaya gusto nyong kontrolin. Gusto nyong kasuhan, gusto nyong isabina kasi nakikita nyo sa social media. Huwag na yan, yung putakin ng mga bayad na mga mainstream. It's either bayad yan o takot, kaya wala ng choice, tatanggap na lang ng payola yung mga buwakan ng inang yan. Di ba? You talk about confidential fund. Paulit-ulit, di ba? Yan yung binabato kay Inday Sara. Diyan nakatutok lahat. Kaya ngayong ating mga religious group ay nanawagan na ang INC, nagsalita na yung mga other groups. May mga nakita akong post yan, senior natin kanina, di ba? Nakatutok lang kay Sara. Sige, haluin ang issue kay Sara Duterte sa ating Vice President, mga palangga. Pero ang mga hinayupak na ito, how about sabi ko nga, how about ang Office of the President, DOJ, LGU, what else, DND, lahat ng may confidential fund. Lalo na yung confidential fund ni Bangag, na si Bangag naman nga, ulit-ulitin natin, ang nag-approve ng confidential fund na ibinigay kay Inday Sara. Bakit hindi ba kayo nagtataka? At alam ko sa inyo, gising na kayo, puro Sara. Si Sara Duterte lang ba, ang opisina lang ba ng Vice Presidente, ang katangi-tangi na may confidential fund? And you're talking about 125 million. Ilang billion ang confidential fund ni Bangag? Yan, again, Nobyembre pa lang of last year, sinasabi ko na sa inyo na talagang yan ay matagal nang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!